Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. So dalawang bagay. Una, nakapagod magpahinga. Pangalawa, yung budget. Yeah. Ano ang ikinagagalit nyo sa 2025 budget? Ito na yung ang tawag ni President Bongbong sa ang description na ginawa niya. Sabi ko, mabait talaga si Presidente. 25 subpar. Maraming problema. Lalo ngayon may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi... Sir, alam ho namin kung ano ang totoo, di ba? Makikita nyo mamaya ang kaibahan ng mga sagot nitong si Attorney Vic at nitong si Attorney Jimmy dito sa sagot nitong mapagpanggap na si Ping Lacson. Anong hindi alam ang katotohanan? May mga dokumento na kulang-kulang pinirmahan, rinatipikahan. At sa mga susunod na video natin, ilalabas natin dito yung mga dokumento. Huwag mo sabihin hindi natin alam ang katotohanan dito sa issue na to. Alam mo natin. Maging ang Malacanang naguhugas kamay na sila. Baka hindi ka updated, hindi ka nanonood kay PH Update Brand. Iba ho talaga pagka sincere ang delivery, no? Kasi kung ating titignan, magaganda naman din ho yung mga plataforma ng ibang mga kumakandidato. Hindi ho natin alam pagka ang nag-deliver dyan, yung ating mga kandidato, yang si Attorney Jimmy Bondoc, yang si Attorney Vic Rodriguez, talagang ramdam ho natin na talagang sincero ang kanilang intensyon na makapaghatid ng tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Dito sa video na to, panigurado ho, maraming bumilib sa ating mga kasama dito sa PH Update sa pagsalang nitong si Attorney Jimmy Bondoc at nitong si Attorney Vic Rodriguez dyan sa sukatan 2025 na senatorial interview ng SMNI News. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago natin pasadahan itong sukatan na 2025, dumako ho muna tayo dito sa naging interview ni Ping Lacson para makumpara ho natin itong sagot ni Ping Lacson na kung saan napakalabnaw, napakalayo ho doon sa mga sagot nitong si Attorney Vic at nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Pumapasok ho kasi sa top 12 to para matimbang ho ng ating mga kababayan kung sino nga bang karapat-dapat na makapasok sa mga survey na to. Itong mama na to, napaka-hipokrito ho nito. Kung makaasta, akala mo talagang crusader siya ng paglaban sa korupsyon. Pero tandaan nyo ho mga kababayan, yan ho ang promotor dyan sa New Senate Building na kung saan nababalutan ng napakaraming kontrobersya. Bilyong-bilyon ho ang winaldas dyan sa New Senate Building na yan, gayong napakaraming nagugutom sa ating bansa. Yan ho, kapritsyo ho ni Ping Lacson, yung New Senate Building na yan. Kaya pag nagsalita ho yan, pagdating sa isyu ng korupsyon, huwag ho kayong magpabudol. Mambubudol din ho yung si Ping Lacson. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Na allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, ipasrak natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yon kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon. Kasi kung may blanco doon, alam mo, pagdating sa plenary, hindi pa rin final document. Kasi subject to ratification by both houses. Pero sa ratification, walang amendment mangyayari doon. It's either they vote to ratify or not to ratify. Okay, but I think let's get straight to the point. The budget is signed. Batas na ito. Yes. Ang tanong ko sa inyo, how would you describe the budget? Controversial ang budget na ito in one word other than subpar. Maraming problema, hindi pwedeng one word. Una-una, merong questionality. Okay. Why? Education sector. Ang maliwanag yung konstitusyon na sinasabing yung education sector, ito yung binibigyan ng highest budgetary priority. Lumalabas ngayon, although nag-veto kasi nadagdagan yung public works ng 288 billion. Okay. Naiwan ngayon sa priority yung education sector. Ang kinaiklaim ng DBM, hindi, narinig ko pa yung isang dati kong colleague, Senator Gatchalian, na medyo nireakan ko sa X, sa Twitter.
sinama yung PMA. Yan. Yun ho, issue-based ho tayo dito. Gusto naming marinig, ano ba sa tingin mo ang budget na to? Ha? Sino bang nakinabang? Kasi, wag mo naman sabihin na hindi siya pwedeng isalarawan sa isang salita eh. Kurap, yun lang. Kurap! Kasi bakit lalabagin yung mga batas na dapat ganito dapat ang budget, ganito dapat ang nakalagay dito, hindi dapat mas malaki to. Anong dahilan? Bakit nila linabag yung mga ano na yon, yung mga panuntunan na yon? Kasi kurap nga yung mga gumawa. Yun lang naman gusto naming marinig. Ngayon, papaandaran mo kami na, Karen, hindi siya pwedeng i-describe sa isang salita eh. Kasi ganito, ganyan, ganito yan eh, di ba? Bolahan yan, sir, bolahan. Sinama yung PNPA, isinama yung National Defense College. Na training. Yeah, Yun. no, sabihin natin educational institution, but ito yung catch, ano. Nakalimutan na ba nila na yung President's message, yung budget message ng Presidente, nung sinabit yung NEP, National Expenditure Program, sa Kongreso, sa lower house, naka-specify doon, pati yung DBM, meron silang press briefer. Sinabi nila, yung education sector bibigyan ng highest budgetary priority in compliance with the Constitution. Pero composed of DepEd, CHED, SUCs, at saka TESDA. 4 lang. Eh bakit isisingit mo yun yung PMA? So, how do you describe that act? Itong ginawa nila? Well, nasa Supreme Court. Pero panluloko ba to? Malalaman natin kung ano maging ruling ng Supreme Court. Of course, Hindi, bilang isang kandidato, personal na pananaw mo dyan sa issue na yan. Hindi natin hihintayin yung Supreme Court. Bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang taxpayer, anong pananaw mo dyan, sir? Ano? You think? Well, sa tingin ko, merong ganun, ano, parang nagmi-mislead o nang co-confuse. Kasi ba't isasama mo yung mga institutions, learning institutions, na hindi naman kasama doon sa President's message. Okay. Second, Tuloy. mabuti na lang yung dating PhilHealth funds, di ba? Ito, naglagay sila ng additional 2 provisions, special provision under the unprogrammed appropriations. 3 kasi yan eh. Pag sinabi natin budget, regular, special purpose fund, nandun sa ilalim ng special purpose fund, yung unprogrammed. Dati, at saka since time immemorial, Wala na ho ito, bulahan na ito. Bulahan na ho yan mga kababayan. Kung gusto nyo babaran ho natin yung interview na yan ni Ping Lacson dito kay Ma'am Karen Davila, comment lang ho kayo sa baba, gagawan ho natin ng mabigat ang reaction video yan. Pero ito ho yung mas mahalaga. Ito ho yung mga kandidato na kung saan meron, pagka sumalang sila sa interview, bit ho nila yung dalawang jolen nila dyan sa magkabilang hita nila, no? Dala-dala ho nila, hindi kagaya ni Lacson. Pakinggan ho muna natin ang pagpapakilala ng ating senatorial candidate. Grabe ho, talagang nung pinapanood ho natin to sa SMNI, medyo kinikilabutan pa ho tayo kasi talagang napakahusay eh. Game, umpisa na ho natin to. Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder, at nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila, sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Panauhin si Attorney Jimmy Bondo. Meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3 Saludo palakpakan ho muna natin ang SMNI. Ang ganda ng programa na yan. Punta ko kayo sa lahat ng social media pages ng SMNI, YT channel, FB page. I-like, subscribe, i-follow nyo ho mga kababayan dahil ngayong eleksyon, talaga yan ho magiging sandigan natin, lalo na yung mga taga-suporta nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho kasi walang kabayas-bayas. Kumbaga, kung ano ang nangyayari sa ating bansa, yan ho talaga makikita natin sa SMNI. Walang sugar coating, hindi uso bayaran dyan. Hindi ho mababayaran yung SMNI, at sa tingin ho natin, inalukan yan bago pa nagkaganyan-ganyan na problema, no?
Sa tingin mo natin ha, kasi inano yan linapitan pa lang yan nung hindi sila mabayaran. Doon sila dinikdik. Tuloy natin. Priority platforms. Salamat, Boss MJ, Boss Dada, at kamusta po kayo, Pilipinas kong mahal? Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay, at ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, 2 po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. 2 platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ng corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam na alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas sa mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po, sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinaang pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Napakaganda, pero isang mainit na katanungan, follow-up question po, tigil 1 minuto, bawat isa, mainit yung issue ng GAA at saka yung Renekta ko na dito sa mga maiinit na usapin. Gusto ko kasi konekta doon sa naging interview ni Lacson dito kay Ma'am Karen Davila. Ikumpara natin yung sagot ng ating mga sinusuportahan dito sa sagot nitong si Ping Lacson na magagamit na mapagpanggap na napaka-hipokrito. issue ng BICAM report. Naniniwala po ba kayo na dapat nang buwagin itong BICAM pagdating sa pagbabalangkas ng ating budget? Una pong sasagot si Attorney Vic. Unang-una, Boss Dada at mga kababayan, dapat nagkakaintindihan tayo na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee o itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco, 28 line items na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. At pangatlong sasagot, syempre, si Attorney Jimmy, 1 minuto po. Alam niyo po, sang-ayon ako sa mga sinabi ni Attorney Vic, napakalinaw, no? Hindi naman, kahit ilang beses niyo po basahin ng konstitusyon, wala namang nakalagay na bicameral conference doon. However, practically speaking, kailangan talaga ng some form or some body to reconcile yung magkaibang provisions ng lower house at ng upper house, no? Pero, ang sa akin, naniniwala po ako talaga sa separation ng 3 branches, no? Yung judiciary, hindi dapat basta-basta nakikialam. Pero, palagay ko naman, kung meron talagang grave abuse of discretion, lalo na kung malinaw nalabag sa konstitusyon, halimbawa, mababa yung budget ng DepEd, okay, halimbawa, tinaasan nila yung hinihingi ng executive, nakalagay sa konstitusyon, bawal yun eh. So immediately, we have to empower, for me, the Supreme Court, na pwede na silang makialam because that is a self-executing provision of the Constitution. Pwede ka agad, siguro ITRO na kaagad yan ng Supreme Court. Yan yung mga... Senator Ping, nakikinig ka ba? Oy, Lacson, nakikinig ka? Hindi pa pala Senator, sorry. Lacson, sa susunod na ma-interview ka, panoorin mo muna itong mga kandidato namin para kahit paano naman, hindi ka magmukhang, napakalamya eh. Sabagay, kasama nga naman pala kasi sa lineup ng, budol lineup.
senatorial candidate, official lineup, official budol lineup ng administrasyon ni Marcos. Maraming salamat mga Ginoo. Meron pang karagdagang katanungan mula po sa ating SMNI reporter. Saglit kong binisita mga partners and senatoriables yung ating feed sa YouTube at mainit na itinatanong ng ating mga netizens patungkol dito sa mga Afghan refugees na nandito na sa atin samantalang may malakas na pagtutol itong si President Donald Trump patungkol sa mga mapapasok na mga immigrants sa kanilang bansa. Ano pong masasabi nyo dito? Una pong sasagot si Attorney Jimmy Bongo. Alam nyo kasi we have to be very careful do kasi yung iba ginagawang race issue or yung non-refoulement na tinatawag sa international law. Pero ang totoo po kasi noong araw nga nagkaroon na tayo ng problema nung nagkaroon ng masyadong maraming ibang lahi, mga Chinese, 'di ba? Na nung nagkaroon ng mga Pogo, nagkakaroon talaga ng mga tinatawag nilang social disturbances or conflicts. And hindi natin masiguro tuloy ang national security natin. So, siguro, kung may tutularan man tayo kay Donald Trump, is higpitan natin ang ating borders. Huwag naman tayo porky third world lang daw tayo kuno, ay hindi tayo stricto sa ating borders. Kung may papasok man dito, dapat dumaan sa malino na proseso na hindi kilala natin ang bawat isang ulo na pumapasok sa bayan nito because this is a matter of national security. Maraming salamat. Siyempre, panghuling sasagot si Attorney Vic Rodriguez. For humanitarian reason, yes, wala tayong problema ron, wala tayong pagtatalunan. Subalit, kinakailangan may transparency. Sino ba ang nagdedesisyon sa pulisiyang ito? Ang sinasabi, temporary lamang sila rito habang pinoproseso ang visa patungo yata or tila papuntang Estados Unidos. Bakit hindi na lang sila ipinapasok sa Estados Unidos habang pinoprosesa yung kanilang papeles or dokumento? Anyway, doon din naman sila papunta. Hindi tayo nagiging madamot. Subalit may problema nga tayo, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng murang pagkain at pabahay ang ating mga mamamayan. Magpapapasok ka pa whether temporary or not. But you know, itong ganitong proseso for humanitarian, yes, but there must be more transparency. Ito na ang latest update ng isinasagawa nating online voting para sa mga senatorial aspirant na dumalo sa episode na ito ng Sukatan, The SMNI Senatorial Interview, Karapat Dapat Ka Ba? Para sa ating Facebook, nakakuha po si Attorney Jimmy Bondoc ng 538 reactions. Si Colonel Ariel Querubin naman ay nakakuha po ng 616 reactions, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha ng 1,100 reactions. Para naman sa ating YouTube na online voting, si Attorney Jimmy Bondoc po ay nakakuha ng 32.3%, si Colonel Ariel Querubin ay nakakuha ng 2.6%, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha po ng 65.1%. Palakpakan bago itong si Sir Edi. Kaya nandito si Sir Edi sa mga iniidolo natin nandito. Palakpakan muna natin, grabe. Ano ho yun? Live yun. Kumbaga live poll yun, no? Ang taas mo nang nakuha nitong si Atty. Vic at nitong si Sir Jimmy. Susunod naman para sa kanyang 2 minuto ay si Attorney Jimmy Bondoc. Sir. Ulit-ulit ko pong idinidiin na ang ayuda ay gamot. Ang gamot po, pag binigay sa may sakit, tama. Pero kapag walang sakit, nakaka-overdose. No? Ako po ay galing sa corporate social responsibility at yan po ang naging sa totoo specialty ko. Tagabigay po kami ng ayuda at ng relief goods. At inaral po namin maigi kung paano magdetermina kung sino ang dapat bigyan. Ang dami pong pag-aaral para lang malaman ang ayuda at kung paano ito hindi magbubunga sa mendicancy o pag magiging parang dependence o halos paglilimos. Nakita naman natin sa self-rated poverty ng mga Pilipino na sa kabila ng napakaraming ayuda, mahirap pa rin ang tingin ng Pilipino sa sarili niya. No? So kung tayo po ay pagpapatuloy ang overdose sa ayuda, anong resulta? Number 1, overdose katamaran. No? At number 2, babaliktad po ang values ng society. Bakit po? Dahil yung mga masisipag, iisipin nila, ba't pa ako nagsisipag? Binibigyan naman ng perang libre yung hindi nagsisipag. Pareho lang kami ng kinikita ng nakukuha sa gobyerno. So it reverses the values of society. Siguro ang pinaka dapat i-address natin tungkol sa ayuda ay yung nagiging patronage politics siya. Na
Buti sana kung ayuda pero dumadaan sa tamang proseso sa ahensya, o sige, pwede na rin, at least may nagbebenepisyo. Pero ang nagbebenepisyo, hindi yung binibigyan, kundi yung nagbibigay. Kaya dahil sa tatlong dahilan na to, napakasama po sa kaluluwa ng bayan natin ng ayuda. Sang-ayon ako sa ayuda kung ito ay gamot. No to overdose. Maraming salamat, Atty. Jimmy Bondok, at ang pinakahuling sasagot ay si Atty. Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo, Atty. Vic. Alam ho ninyo, kung ang pinag-uusapan nating ayuda ay yung AKAP at AIX, there is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o ang bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. And ito ay naging economic policy na ng Marcos administration. Wrong public investment, wrong public spending. Hindi po dapat ituloy ito. Iba po ito doon sa tinatawag nating conditional cash transfer. Nabanggit kanina ni Colonel Ariel, iba po yung 4Ps. At least yung 4Ps, merong batayan, may sukatan. Ano po yan? Dapat yung mga anak ng beneficiary ay manatili sa eskwelahan. Dapat yan ay nagpapatingin at nagpapabakuna yung mga bata, at yung ina, yung mga kinakailangan ng periodic na vaccination. Subalit yung AKAP at AIX, wala pong dulot ito. Ang tawag nga ho pala rito, sabi ng aking kaibigan, ang tawag ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa AKAP ay ang kakapal ng kanilang pitaka. Kaya po AKAP. Kaya hindi ito dapat magpatuloy because again, this is wrong public investment and there is no proven societal benefit dulot ng AKAP at AIX. Ginagawa lamang targeted approach po ito eh. Ang dapat natin bigyan ng ayuda, yung mga nagbabanat ng boto, why not consider giving an income tax holiday sa mga middle class kahit 1 buwan o 2 buwan, at hindi naman pwedeng sabihin it will result in loss of revenue sa gobyerno, sapagkat ganun din naman ang nangyayari sa AKAP at ayuda. Pinamimigay ng walang direksyon ang perang nagmumula sa buwis ng mga manggagawa. Yung pagtapyas ba sa taripa ng mga imported na bigas, hindi ho ba yun nakasama, ha? Hindi ho ba nakabawa sa revenue ng ating bansa? Yun ho talaga. Ayun ho, hindi tax break, 1 buwan, 2 buwan na tax break. Hindi ho. Mula ho nung idiniklara yung pagtakbyas sa taripa na yan, araw-araw hong nalulugi ang sambayanan at kumikita naman yung mga kaibigang importer ng Bangag Administration. Alright, maraming salamat mga Ginoo sa issue po ng ayuda. Narito naman ang ikalawang katanungan o issue mula kay Professor Ana Malindug-Uy. Si Professor Ana po ay may PhD sa Economics, candidate sa Institute of South Cooperation and Development sa Peking University sa China. Isa rin siya sa mga kolumnista sa The Manila Times at Vice President ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Professor Ana Malindug-Uy, ano po ang iyong katanungan? Ladies and gentlemen, friends and colleagues, my name is Ana Malindug-Uy and I have a question for our senatoriables. In recent years, concerns about the alleged weaponization of Congress by the current Marcos administration have intensified in the Philippines. The principle of conducting legislative inquiries in aid of legislation is intended to empower Congress to gather information necessary for crafting laws and addressing public concerns. However, this authority has increasingly been perceived as a tool for political persecution rather than genuine legislative work. Critics point to specific examples such as the activities of the Quad Committee in the House of Representatives and Senate hearings, which allegedly appear to prioritize. I love you, Prof. I love you. Yan ang gusto kong tanong. Pasensya na, Prof, ha? I love you, Prof. Targeting administration critics and opposition figures. Instead of focusing on addressing systemic issues or advancing meaningful legislation, these inquiries are allegedly often used as mechanism of public shaming, political persecution, harassment, retaliation, and intimidation. Such practices undermine the principles of check and balances in a democratic government, erode the credibility of Congress, and highlight the urgent need for safeguards to ensure that legislative power is exercised responsibly and not weaponized as an instrument of political vendetta. In this regard, how can Congress establish safeguards to prevent
the misuse of its legislative power, ensuring that inquiries conducted in aid of legislation are not weaponized as tools for political persecution, particularly against critics of the administration. What reforms or mechanism can be introduced to uphold this proceeding's integrity and legislative purpose? Many thanks. Maraming salamat po kay Professor Ana Malinduc Uy. Ang sasagot po sa maanghang Jimmy Bondoc. Kayo po muna, sir, 2 minutes. Ang isa po sa mga una niyong maririnig sa law school yung qui custodiet ipsos custodes. Who will police the police? No? Kung iisipin niyo maigi, napakadali sana na gawing patas ng inquiries in aid of legislation dahil meron namang batayan kung ano ang tama at mali na inquiry in aid of legislation. Pero sino ang magpapatupad? Paano kung lumalagpas sila at nababiolate nila yung persons appearing in or affected by such inquiries? Kung mababasa po natin ang konstitusyon, alam naman natin na i-impeach ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, blah blah blah. No? Pero yung congressman, paano po ba tinatanggal? Paano ba siya napapunish? Sila-sila lang po ang pwede mag-punish sa isa't isa. Hindi mo pwede ipa-recall. Hindi mo pwede pa-impeach pag may ginagawang masama. So, paano po? Ito po very controversial. Katulad ng sinabi ko kanina, ako po ay naniniwala sa separation ng 3 branches of government. Pero, kung meron pong grave abuse of discretion ang mga congressman, ako po ay naniniwala na tama po that there are broad enough powers sa judiciary natin para sila ay makialam na at tingnan kung may na-violate na mga rights ng mga persons appearing in or affected by such inquiries. Halimbawa po, sa korte meron tayong mga rules of court. Dapat po ina-apply na yan sa mga hearings kapag nagiging medyo accusatory na yung mga proceedings. Pero ang problema, habang palalim ng palalim at padiin ng padiin yung mga tanong sa ating mga witnesses na kung minsan resource person lang, nahuhubaran sila ng karapatan at hindi man lang sila pwedeng ma-represent ng kanilang lawyer. In those instances, naniniwala po ako na pwede nang makialam ang Korte Suprema dyan. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Napapanahon itong katanungan na ito, kaya bibigyan natin ng pagkakataon si Attorney Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo. Again, ang aking laging basihan ay ang ating saligang batas. Kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Subalit malinaw po iyan sa ating saligang batas. Hindi investigation in furtherance of political persecution. Mali yung nangyayari ngayon sa Kongreso sapagkat hindi nila kinikilala, hindi nila tinataguyod, hindi nila rinerespeto ang ating saligang batas. Ano po ang aking batayan? Nakita natin na palagi ang linalabag yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, of liberty. Madaming nakukulong dyan dahil lamang sa contempt. And itong isang huling nakakulong pa rin dyan, si Colonel Hector Grijaldo, siya po ay nakulong dahil sa contempt. Alam mo ninyo ang contempt, hindi naman talaga kaparusahang kriminal. Buti pa nga sa korte, kapag ikay kinasuhan, kahit murder, whenever the evidence of guilt is not that strong, pwede kang magpiyansa. Dito sa Kongreso, kahit contempt, lalabas ka lamang kung maganda gising nang nagpakulong sa'yo. Yung tao doon nagpasko, doon nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, ginagamit nila yung contempt powers bilang isang tool to harass or intimidate or takutin yung kanilang mga resource person. Labag din po sa ating saligang batas yan. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating Article 3, Section 17, yung right against self-incrimination. Kung kayo po ay inimbitahan bilang resource person at dahan-dahan nagiging adversarial na po yung investigation, hindi na in aid of legislation, at any moment, pwede nyo pong i-invoke yung right against self-incrimination at yan po ay hindi kailanman pwedeng ipagkait kahit pa ng Kongreso. Thank you, Colonel. Ito po itanong, Boss D, at mga ginoo ng ating mga kababayan mula po sa ating online. At tinatanong po nila kung sakaling mahanal po kayo bilang senador, paano po ninyo poprotektahan na hindi po maabuso yung contempt powers
na Kongreso. 1 minute po, follow-up question to Attorney Jimmy Bondong. Katulad po ng sinabi ko kanina, napakahirap dahil po meron tayong separation of powers. And even sa Senado tsaka sa lower house, meron silang interchamber na courtesy na tinatawag. No? Pero ako po, bilang isang Pilipino, willing na po ako na i-challenge yung tradition ng interchamber courtesy na kapag talaga pong nagkakabastusan, na pasensya na po sa salita, pero nagkakabastusan pa, there is nothing in the Constitution that prohibits an interchamber na inquiry. No? Kumuha po tayo, kung ito po si Attorney J.B. Hilo nagbigay ng idea nito na kahit magkaroon ng deadlock between the two houses, eh hayaan na nating mangyari, if only to protect the rights of the people appearing there. Pangalawa, let's also resort to judicial processes. Mag-writ of habeas corpus tayo kapag meron silang kinukulong na hindi naman dapat kinukulong. Same question, Attorney Vic. 1 minute, sir. Alam mo, importante sa lahat ng mga public officials yung pagrespeto, pagkilala at pagtaguyod sa saligang batas. Wala po tayong maisasagawang batas dito sapagkat nariyan na lahat ng batas. Kinakailangan lamang respetuhin ng mga mambabatas, maliban na yung ilan talagang walang pagkilala. Subalit, obligasyon po ng lahat ng mga nasa Senado at nasa mababang kapulungan na kilalanin, itaguyod, respetuhin ang ating saligang batas. Kinakailangan respetuhin naman natin yung ating mga iniimbita. At hindi po kaparusahan, kriminal, ang contempt powers. Yan ay dapat upang obligahin lamang ang iyong pagdalo at pagbibigay ng mga dokumento. Pero pagka hindi mo nagustuhan yung sagot ng iyong resource person at yung sagot ng iyong resource person ay taliwas doon sa iyong inaasahan, huwag mong gamitin. Do not weaponize that contempt power. Huwag tayong mag-ego trip. Para sa pagtasenso, ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat